Isang araw, sa isang malayong lupain, mas mainit ang panahon kaysa karaniwan. Nalalanta ang mga bulaklak na itinanim ng mga taga-nayon dahil sa tindi ng init. Mas mabilis mapagod ang mga hayop at walang tigil ang pagpapawis ng mga gwardya ng hari sa kanilang kasuotan. Mas mainit ngayon kaysa kahapon. Nakakapanas pa itong suot natin. Maski ang hari at mga kawal, maging ang mga taga-nayon din, hindi nila maintindihan ang dahilan ng pagtaas ng temperatura sa bawat araw. Isang dalaga na nagngangalang Maria ang sobrang nalungkot nang makita niya ang mga nabubulok na pananim sa kanyang bukid. Kung magpapatuloy ang ganito, matutuyot lahat ang gulay ko. Kailangang masolusyonan ng problemang ito. Pumunta si Maria sa harap ng hari at nagreklamo siya tungkol sa init ng hangin at kinwento niya ang natutuyot na mga bukirin. Inatasan ng hari ang isa sa kanyang mga kabalyero upang hanapin ang sanhi ng init. Umalis ang kabalyero at tumungo sa kabundukan upang gampanan ang iniatas sa kanya. Sa wakas, may nakita siyang dragon sa ikapitong kuweba ng bundok na may 7 kuweba. Walang patid ang pagbuga ng apoy sa hininga ng dragon na parang hindi sumasara ang bibig nito. Nang mapagtanto ng kabalyero na ang init ay nanggagaling sa dragon na ito, tinangka niyang pigilan ng dragon gamit ang kanyang espada. Ngunit nang makita siya nito, binugahan ng dragon ang kabalyero at tumalsik siya pabalik sa nayon. Nagpatuloy pa rin sa pagbuga ng apoy ang dragon sa itaas ng nayon. Naglakad ang kabalyero sa nayon, suot ang baluti niyang pinaitim ng apoy. Si Maria at ang iba pang mga taga-nayon ay labis na naawa sa kalagayan ng kabalyero. Gayunpaman, humarap ang kabalyero sa hari at inulat ang lahat ng nangyari. Aking hari, isang galit na dragon ang patuloy na nagbubuga ng apoy malapit sa ating nayon. Kaya pala tumataas ang temperatura. Isang dragon? Opo, tignan niyo po ang nagawa ng apoy ng dragon sa aking baluti. Hindi makapaniwala ang hari sa narinig. Nagkulong siya sa kwarto niya ng ilang araw at pinag-isipan kung paano niya magagapi ang dragon. Tapos ay pinatawag niya ang tagapagbalita at binigyan ito ng isang atas. Tinipon ng tagapagbalita ang mga taga-nayon at inihayag ang atas ng hari. Ang temperatura sa ating nayon ay dahil sa isang dragon na nakatira sa ikapitong kuweba sa bundok na may 7 kuweba. Napakalakas ng dragon na ito at patuloy na nagbubuga ng apoy. Ang ating hari ay nagpahayag na magbibigay siya ng 100 ginto sa sino mang makakahuli ng dragon na ito. Pagkadinig sa anunsyo ng tagapagbalita, natakot ang mga taga-nayon. Bawat isa sa kanila ay umatras upang bumalik na sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa sandaling iyon, ang magbubukid na si Maria ay buong tapang na nagpresinta. Ako! Huhulihin ko ang dragon! Ano? Isa ka lang babaeng magbubukid. Kailangan natin ng malalakas na lalaking mandirigma. Wala ba sa inyo? Hindi mo ito kaya, Maria! Maria, huwag! Ang pangangaso ng dragon ay hindi para sa iyo. Ang lahat ay tahimik. Sa kabila ng pabuya ng hari, walang ibang tumugon kundi si Maria. Isa akong masipag na babae na may mga hayop at bukirin. Handa akong gawin ang lahat para masolusyonan ang init na ito. Dahil kung hindi, ang lahat ng pinagsumikapan natin ay masisira. Hindi pinansin ng tagapagbalita at ng mga taga-nayon ang sinabi ni Maria. Gayunpaman, kinabukasan, umalis si Maria na dala ang kanyang pana. Mas mainit ang araw na iyon kaysa sa nakalipas na mga araw at hindi naging madali ang pag-akyat ng bundok na may 7 kuweba. Sa daan, panay ang pagpapawis ni Maria at pag-inom niya ng tubig. Oh, pagod na ako. Pero kailangan ko tong gawin. Sige lang, Maria. 2 kuweba na lang. Kaya mo
Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni Maria ang ika-6 na kuweba ng bundok na may 7 kuweba. Napansin niya na lahat ng mga lilang bulaklak na dito lang tumutubo ay natutuyot na. Kahit ang kakaibang lilang mga bulaklak ay nalanta na. Naku, huhulihin ko talaga yung dragon na yan. Nagpatuloy sa pag-akyat si Maria upang maabot ang ika-7 kuweba ng bundok. Lalong umiinit na halos matunaw si Maria. Sa wakas, nakita niya ang dragon na humihinga ng apoy. Ikaw pala, dragon. Hindi ako takot sa'yo. Sinusubukan ni Maria na makalapit ng ilang hakbang at nagtatago siya sa likod ng mga bato. Ngunit hindi tumitigil ang dragon. Patuloy itong bumubaga ng apoy. Halos matamaan si Maria pero hindi siya tumitigil. Pinipilit niya talagang makalapit. Sa sandaling iyon, may narinig siya na kakaibang tunog mula sa dragon. Ha? Aba, itong dragon, umiiyak ba siya? Nang pumunta si Maria sa likuran ng dragon, nakita niyang may nakapulupot na matinik na baging sa buntot nito. Naku, masakit yan. Kaya ka pala sumisigaw at nagbubuga ng apoy. Kawawang dragon. Kinalas niya ang matinik na baging kahit na mahirap. Aw, aray! Pati ako natutusok ng tinik. Ang sakit! Aray! Oh, walang nakakaalam na nasasaktan pala ang dragon. Samantala, lumingon ang dragon at ibinaling ang mukha kay Maria. Tiningnan siya nito ng may galit at bubugahan sana siya ng apoy nang ipakita ni Maria ang matinik na baging na natanggal na. Nang mapagtanto ng dragon na wala na ang masasakit na tinik, tuwang-tuwa siya at nagpasalamat kay Maria. Pagkatapos ay sinakay niya si Maria sa kanyang likuran at lumipad sa langit. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang maramdaman nila ang temperatura na bumalik na sa normal. Pagtingala nila sa langit, nakita nila ang magiting na si Maria sakay ng lumilipad na dragon. Si Maria yun! Tingnan niyo! Di ka panipaniwala. Si Maria nga! Napakatapang niya! Wow! Kahanga-hanga! Siya'y kamangha-mangha! Si Maria, talagang nagtagumpay siya. Kinabukasan, humarap si Maria sa hari at kinwento kung paano niya niligtas ang dragon. Sa ipinakita niyang tapang at kagitingan, siya ang nag-iisang babae sa kaharian na ginawaran ng hari na maging kabalyero. Mula sa araw na iyon, ang alamat ng dragon at ng matapang na kabalyero ay kinukwento sa mga bata sa nagdaang mga siglo na si Maria ay minsan ding nagtrabaho sa bukid katulad nila. Isang araw, isang matalinong kuneho ang papasok sa kanyang bahay nang marinig niya ang isang nakakatakot na boses mula sa loob. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng 1,000 hakbang. Kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Labis na natakot ang kuneho sa kanyang narinig, kaya agad siyang tumakbo palayo ng kanyang bahay hanggang sa nakasalubong niya ang isang soro. Hoy soro, may sumakop sa bahay ko sa kagubatan. Pwede mo ba siyang hikayatin na umalis? Siyempre, kapatid na kuneho. Sumama ang soro sa bahay ng kuneho. Sumigaw sa kuweba ang matapang na soro. Hoy, ikaw! Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng 1,000 hakbang. Kaya kong yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Hindi inaasahan ng soro ang gayong pagpapahayag at sa sobrang takot ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paumanhin kapatid na kuneho.
pero hindi ako mananalo laban sa yumuyurak na elepante. Nang umalis ang Soro, mas natakot ang kuneho, kaya malungkot siyang naglakad sa kakahuyan. Mabuti at may nakasalubong siyang isang rhino. Hoy Rhino, isang estranghero ang pumasok sa bahay ko at hindi ko siya mapalabas. Maaari mo ba akong tulungan? Siyempre naman. Halika na, dalhin mo ako sa iyong tahanan. Dinala ng kuneho ang rhino sa harap ng kanyang bahay. Hoy, ikaw! Mapangahas kang pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Lumabas ka at ipakita ang iyong sarili. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng 1,000 hakbang. Kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa at durugin ng elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Ngunit natakot din ang rhino at di alam kung anong gagawin. Kuneho? Naalala ko lang. Pupunta nga pala ako sa dentista. Muntik ko nang makalimutan. Sige alis na ako. Paalam. Maging ang malaking rhino ay hindi nakatulong sa kuneho, kaya naglakad-lakad muli ang kuneho. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang elepante. Elepante, desperado na ako. Walang makapagpalis sa estranghero na nasa bahay ko. Huwag kang mag-alala, kaibigang kuneho. Tutulungan kita. Halika na! Dinala ng kuneho ang elepante sa bungad ng kanyang bahay. Hoy, ikaw! Nanghihimasok ka sa bahay ng kaibigan ko. Umalis ka dyan. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng 1,000 hakbang. Kaya kong yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ng elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Nanginig sa takot ang elepante sa kanyang narinig. Mahal kong kuneho, paumanhin, ngunit ayaw kong may dumurog sa akin. Iniwan ng elepante ang kuneho at umuwi. Sa sandaling iyon, isang maliit na palaka ang napadaan. Hoy palaka, wala ni isang hayop ang nakatulong sa akin. Kaya mo bang paalisin ang estranghero sa bahay ko? Kokak, syempre ako pa. Tara, punta tayo sa bahay mo. Ipinakita ng kuneho sa palaka ang kanyang bahay. Hoy, ikaw! Kung hindi ka lalabas sa bahay ng kaibigan ko, kakalad ka rin kita palabas. Huwag kang lalapit. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng 1,000 hakbang. Kaya kong yurakan ng isang rhino sa aking mga paa at durugin ng isang elepante na parang insekto. Wala ang makakatalo sa akin. Makinig kang mabuti. Isa akong palaka na may malagkit na paa. Lulundag ako sa ulo mo at iinisin kita araw-araw. Huwag kang mapangahas. Umalis ka na. Ikaw ang umalis. Ngayon na. Narinig ng ibang mga hayop ang matapang na sigaw ng palaka at ng estranghero sa loob. Interesado silang makita kung sino ang makapangyarihang mandirigma. Dali na. Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Magbibilang ako ng 3. 1, 2. Okay. Lalabas na po. Nandito na ako. Nakatingin silang lahat, ngunit wala silang nakita. Nasaan ka na? Magpakita ka! Dito sa lupa. Dito sa paanan mo. Ako to. Si Alupihan. Nang makita nila si Alupihan, nagtawanan ng mga hayop. Nakakatawa na ang napakalakas na boses ay nagmula sa isang napakaliit na alupihan. Lalong tumibay ang paniniwala nila na may mga nilalang sa gubat na may nakakamanghang kapangyarihan. Ako ang walang talo na mandirigma.